Kakaltasan na ng 1% buwi sa mga online seller na sobra sa 500,000 piso ang kita kada taon. Saksi si Mariz Umali. Bukod sa sahod ng asawang seaman, nag-online selling din si Jasmine para dagdag panggastos ng pamilya. At sa 5 taong negosyo, umaabot na raw sa mahigit kalahating milyong piso ang kita niya kada taon. Pero katumbas nito ang pagod, hirap at stress. Hindi naman lahat kinukuha nila yung mga panindan na nalalive namin. May mga, minsan nasa scam din kami. Ngayon daragdag pa sa alalahanin niya ang utos ng Bureau of Internal Revenue na patawan ng tax ang kita sa online selling. Kakaltasan ng mga online selling platform ng 1% ang kalahati ng kita nila sa loob ng 1 taon. Bukod sa pagkapataas ng koleksyon ng gobyerno, paraan din daw ito para mapigil ang mga online scam at masigurong patas na nabubuwisan lahat ng negosyo. Hindi ganun kalaki yung tubo. So, kaya babawasan pa nila. Kaya pwedeng panggastos na lang namin sa bahay. Nababayad pa namin sa tax. Meron 3 pagkakataon lamang daw na pwedeng ma-exempt sa regulasyong ito ng BIR. Una, kapag ang taunang kabuoang gross remittances sa isang online seller o merchant sa nakalipas na taxable year ay hindi lalagpas sa 500,000 pesos. Pangalawa, kapag ang pinagsama-samang gross remittances sa isang online seller o merchant sa nakalipas na taxable year ay hindi lalagpas sa 500,000 pesos. At pangatlo, kung ang seller o merchant ay duly exempt o sakop ng mas mababang income tax rate, alinsunod sa anumang kasalukuyang batas o kasunduan, pero dapat ay may maipakita siyang kaukulang sertipikasyon o dokumentong magpapatunay dito. Para raw masigurong mapapatupad ito sa lahat ng online seller, kakailanganin na raw nilang magrehistro muna sa BIR bago sila ma-accredit o payagang magbenta sa mga online platform. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi.